Bumalik si Alvaro sa Tokyo na iniisip na agad siyang lilipad patungo sa ibang destinasyon. Ngunit sa mismong sandali ng pagbili ng tiket natanto niyang hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Nagbalik sa isip niya ang mga audio, ngunit wala sa mga ito ang nagbibigay ng malinaw na direksyon. Nabigla siya sa kawalan ng tiyak na landas at nanatili siyang nakapirmi. Halos 1 linggo siyang nanatili sa lungsod, naglalakad araw-araw sa pagitan ng malalawak nitong daan. Hindi na siya natatakot sa Tokyo tulad nung una siyang dumating. Ang ingay, ang mga screen, ang mabilis na galaw ay parang naging bahagi na lamang ng landscape. Hindi na niya ito kinatatakutan. Pinakinggan niya ang napakaraming audio ng babae, umaasang may sagot sa mga salita nito. Ngunit walang lumutang. Bawat lugar na binanggit nito ay may ibang bigat at ibang emosyon. Natuklasan ni Alvaro na minsan, kahit sumusulong ka, maaari ka pa ring maligaw sa dami ng pagpipilian. Pinagmamasdan niya ang mga tao, mga trend, mga kafe na puno ng malalayong boses. Hindi siya kinikilala ng Tokyo, ngunit hindi rin siya itinataboy. Doon niya naunawaan na hindi takot ang pumihil sa kanya buong buhay, kundi ang paniwalang kailangan niyang magustuhan ng mundo upang magkaroon ng puwang dito. Dito, walang inaasahan sa kanya ang kahit sino. Maaari siyang maging tahimik o nag-aalangan at hindi nito binubuo ang kawalan. Ang kaalamang ito ay nagdala ng kakaibang kapayapaan. Naunawaan niyang hindi niya kailanman kinailangang katakutan ng lungsod. Mas gusto lang niya ang mga espasyong binibigyang oras ang bawat hinga. Isang gabi, habang pinatutugtog niya muli ang isang audio, napunta siya sa bahagi kung saan ikinwento ng babae ang Nepal. Ang kanyang tinig ay mas marupok, mas malalim. Sinabi niya na kinuha ng mga bundok ng Nepal ang bigat na bitbit niya sa loob ng maraming taon. Tumago sa kanya ang mga salitang iyon na may hindi inaasahang lakas. Parang malinaw na ngayon ang lahat. Ang Nepal ang pinakamalalim na bakas na iniwan sa babae. Naunawaan ni Alvaro na kailangan ding dumaan doon ang sarili niyang paglalakbay. Nais niyang sundan ang landas ng babaeng tinuturing na niya bilang isang mentor at marahil, sa isang tahimik at kakaibang paraan, bilang isang kaibigan. Nang Iris Urban niya ang kanyang tiket, hindi niya naiwasang ngumiti. Siya, na hindi kailanman lumisan mula sa Tenerife, ay tumawid na sa Peru, Chile, Japan, at ngayon ay papaitaas sa Nepal. Parang hindi ka panipaniwala. Ngunit patuloy siyang sumusulong, inakay ng isang boses na nagbibigay liwanag sa kanyang panloob na landas.